Ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam, may pagtitipon-tipon, spontaneous po yan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio. Ang mga mamamayang sawang-sawa na po sa bendalo, pananakip ng katiwalian, mga abuso, insertion sa budget, trilyon-trilyon na ninakaw at pagdadala ng bilyon-bilyon sa loob ng mga maleta. Punta na po kayo sa EDSA Shrine o sa Liwasang Bonifacio upang mapayapa po nating ihayag sa ating pamahalaan na tayo'y galit na galit na! Yan! Hindi, galit na po. Dinadaan lang namin sa tawa para syempre baka magkainit na ng ulo mahirap na. Kita nyo naman ang ating ginagawa sa ating mga sinasabing mga nagnakaw kontra sa ginagawa sa mga nag-expose o naghahayag ng anomalya. Yun pong mga sinabing nagnakaw ng bilyon-bilyon. Ngayon pa lang, pinilulusot na, ginagawa na ng paraan. Parang to si Bonoan. Si Bonoan po, hindi po yun yung bangus ha. Oo. Kasi baka sabihin nila bangus, pero mukhang nababangus na nga tayo rito no? Sapagkat siya po ang kalihim ng Department of Public Works and Highways nung nangyari ang katakot-takot daan-daan bilyon kung hindi trilyon na nakawan. Ngunit alam nyo ang ginawa. Hindi na daw po lilitisin, hindi na uusigin. Immune na! Immune na! Bakit? Wala nang kaso sapagkat siya daw ay magiging state witness. Samantalang yung mga nag-iimbestiga ng anomalya katulad ni Marcoleta, si Jinggoy, ay kinakasuhan ng walang piyansa. Wow. Ano namang klase yan? Kaya hindi nyo masisisi ang mga kababayan natin kung sila ay pumupunta sa lansangan at sawan-sawa na po sa bendalo. Ha? Oo, sabi nga, hindi tutol ang mga mamamayan sa pagpapatupad ng batas, ngunit sa pagbaluktot ng batas. Kaya yung mga makabayang mga Pilipino, pumunta na po tayo sa EDSA. Ako, pagkatapos ng programang ito, pupunta na rin po ako roon upang makiisa sa ating mga kababayan na nakikipaglaban para sa mabuting pamamahala kontra sa anomalya at kontra sa paggamit ng mga institusyon ng pamahalaan na dapat para sa hustisya, ginagamit para usigin, ginagamit para pahirapan, gipitin ang mga nagmamalasakit sa bayan. Baliktad na po talaga ang mundo. At least pagdating sa bansang ito. Igan mula sa Duterte Youth Party List na walang iba kundi si Undersecretary, former Undersecretary Ronald Cardema na nasa linya na ba ng komunikasyon? Ayun Wala pa. Sige, hintay-hintayin po natin. In the meantime, pag-aralan po muna natin itong ginawa si Bonoan na state witness. Can you imagine? Alam niyo po, let us give. Anong tinatanong mo? Hindi, sabihin ano ba yan? May deal ba yan? Silang dalawa? Hindi, may deal talaga. Meron talaga. May deal talaga kapag ikaw ay nag-state Kumampi witness. o nag-state witness. Iba na yung kaso mo. May ituturo kang iba na dapat mas malaki. Bigger fish. Kaya nga Bonoan di ba? Isda siya, di ba? Bonoan, di ba? Bangus yung Bonoan, di ba? Dapat may bigger fish. Hindi na totoo yan pag diba, meron yung Bonoan bangus galing sa dagupan, di ba? Opo. Pumayag naman siya. Hindi, pumayag siya. Siyempre, sinong hindi papayag? Ang problema, hindi naman po porket nais mong magturo ng ibang mga salarin ay automatic na pwede kang maging state witness. May mga kondisyones po yan. Unang-una, eto nga, at kaya nga maraming tumututol dito sa pag-state witness ni Secretary Bonoan. Unang-una, at eto ang sinasabi nilang hindi pa pasasapamantayan ito na ito po ay matatagpuan sa Rule 119 ng ating Rules of Court. Unang-una, absolute necessity.
tinuturo kasi sa amin yan eh. Oh. Sa second year law yata ito. O Okay. tama, criminal procedure, second year law. Absolute necessity. Hindi yung bang testimonya ay kailangan na kung walang testimonya yon, yung testimonya ni Bunoan ay walang mako-convict. By the way, bago tayo magpatuloy, happy Happy 1,000 1K. live viewers! Yahoy! Sa DZR Thank YouTube. you. Aga-aga, maraming salamat po. Salamat po. Yung 1,000 yan, sana pagkatapos ito, punta tayo sa EDSA. Teka muna, kaya lang pag nasa Japan, nasa Netherlands, sa Canada, medyo mahirap yata. Hindi, ano na lang Monitor kayo? na lang siya, monitor. And Yan. keyboard warrior kayo, keyboard. Yung Yes. mga, alam nyo, inactivate ng Malacanang ang lahat ng trolls nila sa social media. Kontrahin nyo. Oh. Ha? Sabihin nyo, hindi po kung ano pa man yan, kasi itong mga, Yung iba misleading eh. Ang Oo, sasakit nila magsalita eh, parang Oo. hindi Pilipino. bahala sila. Bagan ko, ito nga, maiba ako ng sandali lamang bago Opo. natin balikan tong state witness. Etong si Natore, si Teddy Casino, di ba sabi, hindi daw welcome yung ibang mga grupo noong linggo. Eto po, sinasabi po namin sa inyo, Nato, Teddy Casino, welcome po kayo. Welcome na welcome kayo. Kasi hindi kami nagdi-discriminate. Basta ang layunin ninyo ay labanan ang anomalya, ay welcome na welcome po kayo. Kaso nyo, ang problema, tingnan natin kung pupunta sila, sapagkat, alam nyo, in collusion yung mga yan eh. Laban sa gusto ng bayan. Sino bang gusto ng bayan? Si Vice President Sara Duterte. Opo. Anong collusion itong mga to? Kita nyo ha, kunyari pa, para hindi halata, nag-file pa sila. Kunyari, ng petisyon, di ba? Laban kay Pangulong Marcos na alam naman nila ay walang mangyayari para hindi sila pagsuspetsahan. Alam na po namin yan, style bulok yan eh. Para Ha? parang balimbing. Oo, hindi, style bulok yan. style bulok. Para sabihin, ay kami ay kay BBM, laban kami kay BBM, laban kami kay Sara, para sabihin sila daw talaga ay anti-corruption. Ngunit alam naman natin ang layunin po nila. Oh. Kasi hindi nga popular na si BBM, hindi pwedeng suportahan mo si BBM. Magagalit sa yung taong bayan. Ang gusto rin itong grupong ito ay wag si Sara Duterte. Bakit? Sapagkat nung panahon ni Pangulong Duterte, nung ito ay Pangulo, halos maubos ang mga NPA. Halos maubos yung mga hanay nila sa mababang kapulungan. Kasi na-realize ng mga tao dahil nga po sa NTF-ELCAC na mali yung ginagawa ng NPA at yung mga nagre-recruit, Opo. mga enablers ng recruitment sa NPA na mga minor de edad sa mga estudyante sa mga campuses natin ay na-expose. Kaya ayaw na ayaw nila na magkaroon ng isa pang Duterte kasi mauubos ng tuluyan sila. Yung Ayun. Gabriela nga kung hindi minanipula sa COMELEC. Hindi naman COMELECted yung Gabriela, yan si Sara Elago di ba? Hindi naman elected yan COMELECted yan di ba? Pero attorney, nung panahon ni Pangulong Duterte, that time pinasusuko naman niya ang NPA, hindi naman niya pinapatay agad. Hindi nga. Siyempre, parang yung disinformation yan Parang ng mga ulalo mali-mali yung Oo. nababalita, hindi naman totoo yan. Ang daming nagbalik loob Yun, sa balik loob. lipunan dahil nga alam nila na no nonsense. Yun. Eto, kita mo, anong ginagawa nitong grupong to? Kunyari sila ay anti-corruption, BBM resign, Sara resign. Bakit? Kasi gusto nila ang pumalit ay na sila ay ma-accommodate. Magaling yung mga yan sa paglilin lang Yung mga taong yan yung mga sinasabing makabayan daw, hindi naman makabayad naman. Oo. Ito mo, anong ginagawa nila ngayon? Sip-sip naman sila kay Senate President Win Gatchalian. Naglabas ng retrato kasama si Win Gatchalian. Di ba? Kasi nakapagpa-picture. Baka makasilat si Win Gatchalian biglang maging Pangulo kung papag-resign ninyo si Pangulong Marcos. Pagre-resign ninyo si Sara Duterte. Sinong papalit? Senate Gatchalian President. daw, Kaya Senate ngayon pa lang, President. sip-sip na kayo para tuluyan ligaya nyo sa mga benepisyo nyo sa gobyerno. Huwag nyo kami paglulukuhin. Yung pala yung target nila? Hindi naman lahat maloloko nyo di ba? Marami namang matatalino na alam yung mga banat nyo. Anyway, tayo ay mabalik dito sa Bunoan.
Okay. Anyway, bago tayo pumunta dito kay Bonoan, Ayan eto na. na. Ready Ayan na po. A phone patch lang tayo. Baka mahina yung signal Opo. ni dating Yusek sapagkat tumawag sa akin at siya ay nagmamaneho. Baka mahirap nga namang Oh. Zoom. Delikado yan, delikado. So nasa linya ng ating komunikasyon. Ikaw na Yes, magpakilala. ang ating gwapong Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Ma. Hello, good morning, sir. Good morning, Chairman. Oo. At nagdadrive yata kayo. Ayan na siya. Nasa office Hindi. na. Ano yan? Ay, Litrato hindi. lang yan Picture lang. Ano naman, ano ba naman yan? Kala oo. ko yun. Meron ba naman? Nagsasalita, hindi gumagalaw yung bibig. Pambihira. Yes! Niloloko. Ayan. Ventriloquist. Anyway, Chairman, papunta ka na ba sa EDSA? Pupunta lang po Laguna boss. Tapos pupunta pong EDSA, opo. Ay, okay. Malayo-layo Okay. ng ikot nyo. Laguna, bago EDSA. Oo. Medyo palayo yata yun, ha? Oo. Opo. Anyway, Chairman, anong nakikita nyo? Anong analysis nyo rito sa nangyayari ngayon na mukhang spontaneous na pagtitipon-tipon ng ating mga mamamayan sa EDSA at sa Liwasang Bonifacio? Bonifacio, yes. Yes po. Actually, napakinggan ko po yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Apo. Tama po yung sinasabi niya na selective justice is injustice. Di ba? Tama po. Si Senator Marcoleta po kasi ibinoto ng taong bayan last year. Tapos bigla na lang kung ano ang nakakaso sa kanya. Planter. Wala naman siyang ninanakaw sa taong bayan. Kaya nga po anong tingin nyo? Ito ba ay bahagi sa tingin nyo, Chairman, ng pagmamaniobra na may kinalaman sa na darating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ng Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte sa Senado at sa lipunan. Katulad nung na-experience natin last year, tayo po sa Duterte Party List ay nanalo ng 3 seats sa Kongreso. Aha. Bigla na lang sinabi ng COMELEC na merong kaming kaso 6 years ago. Tapos hindi kami pinaupo. Pero yung nagkaso sa amin, Kabataan Party List at Gabriela, kahit sila ginasuhan ng gobyerno, ng AFP, nakaupo naman sila. Yun na, selective justice is still injustice. Oo Tama naman, yung totoo po sinasabi. yun. Totoo yun. Oo. At ano po tingin nyo? At dito naman sa pagiging state witness nitong si dating Secretary Bonoan, ito ba ay para sa inyo ay tamang ginawa ng ombudsman? Sabi ko, ba't gagawing state witness kung siya yung taga-maniobra rin ng mga ng mga Ibang pondo klase. papunta sa mga kongresista. Opo. Kaya Diba? nga po opo, tama po kayo. Lahat ba ng big fish na kasali, tapos magde-declare na magkikwento sila, state witness na. Sa mag-iisang taon na po, ang inuuna, etong mga puro, kunyari yung kay Senador Robin Padilla, sasabihin, obstruction of justice. Kaya nga, kakatuan. oo. Ito Senador Rodante Marcoleta, may nag-donate sa kanya sa kampanya, tapos sasabihin, plunder. Ano ba yun? Kaya nga, nakakatawa Anyway, di po ba, Chairman, kayo ay isang military reservist? Yes po, sir. Opo. Oo. Sir, sa inyong pananaw, anong sentimiento ng ating men in uniform tungkol dito sa nangyayaring pagnanakaw sa ating bansa? Alam nyo, bilang chairman ng Duterte Youth Party List, kaya natin sabihin yan na nung isang po, ang pinakabinoto ng ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, number 1 out of 150 na party list, ay Duterte Youth Party List. Isipin nyo yun, sumasaludo kayo sa commander-in-chief nyo, tapos etong si Duterte Youth ang bumabati ko sa commander-in-chief nyo, ginawa nyo pang number 1 yung Duterte Youth Party List. Ibig sabihin, yun ang silent na sentimiento ng ating mga pulis, sundalo at tropa ng gobyerno. Pangalawa po, Opo. ayaw rin siyempre ng ating mga pulis at sundalo yung pakikipag-aliato ng mga nasa House leadership at nasa gobyerno Opo. sa mga makakaliwang kongresista. Mhm. Dahil itong makakaliwang kongresista, sila ang tumutulong sa teroristang NPA na pumatay ng pulis at sundalo. Tapos, sila ang taga-file ng impeachment labang kay Sara Duterte. Sila tong nananahimik sa flood control scam. Sila tong kamerienda, kasamahan Taga-imbestiga ba? diskrasyon. So, yun ang sentimiento ng ating mga pulis at sundalo. Hindi lang sila makapagsalita, pero ayaw na rin ng mga ganyang pangyayari po. Kaya ibinoto nila bilang number 1 sa Pilipinas
ang inyong Duterte Youth Party Mhm, List po. yan, opo, tama po yun. Anyway, Chairman, ano pong panawagan nyo sa ating mga kababayan na ngayon ay dumadagsa na po doon sa Nakikisa. EDSA upang ipahiwatig ang kanilang pagkadismaya dito po sa nangyayari, hindi lamang na pagnanakaw, hindi lamang cover-up, kundi yun pong pagtuligsa, pangharas, paggigipit sa mga tao na siya po ang mga nag-i-expose nitong mga anomalyang ito. Yes po, suportahan po natin ang ginagawang hakbang ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Sila talagang pinagnilay-nilayan nila yan, pinagdasal nila yan, at sila'y nananawagan lamang ng accountability and transparency po Opo. sa ating bansa. Noong isang taon pa, ganyan ang kanilang ginagawa. Mhm. Ngunit doon- Ay, Chairman, opo, medyo nawala po kayo. Pwede pong pakiulit. Yes po, ang sabi po natin, suportahan po natin ang hakbang na ginagawa po ng ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo. Opo. Dahil yan po ay pinagnilay-nilayan nila, pinagdasal nila yung ganyang hakbang for transparency and accountability po sa ating gobyerno. Hindi po yan basta religion lang. Mhm. Sila po ay kababayan nating Pilipino na nananawagan ng mga plunderer sa bansa ay makulong, nananawagan ng accountability kahit ano pang posisyon mo sa gobyerno, Mhm. at nananawagan na sana naman pagtulungan natin itong palubog na nating bansa ngayon. Mhm. Talaga namang credit rating ng ating bansa, binababa na ng buong mundo. Mhm. Yung mga tulong ng ibang bansa sa ating bansa, tinatanggal na nila kasi alam na nilang kakukurakutin ng ating gobyerno. Mhm. Ang piso bumagsak, ang stock market bumagsak, ang mga pera po ninyo na nilagay ninyo sa SSS, GSIS, sa ginto, ay hindi po nang matagal, sa PhilHealth, binenta po isa-isa at mga properties po natin, ano po pupuntahan natin? Mhm. Kaya samahan po natin ang ating mga kababayan sa Iglesia ni Cristo dahil matagal po nila sa Opo. sa paano tipon ang mga Pilipino sa kaayusan ng bansang ito po. Okay, thank you very much. At maaasahan po ba namin ang pagdalo ng Duterte Youth Party List members sa EDSA? Yes po, bilang kinatawan ng 2.4 million na Pilipino na nananawagan ng pagbabago sa bansa, tayo po ay pupunta po doon. Okay, maraming salamat. Anyway, Salamat po. kita-kits sa Chairman. Yan po ang tinig ni dating National Youth Commission Chairman at Chairman ng Duterte Youth Party List, si Chairman Ronald Cardema. Yung. Yun nga. Pero Babalik- attorney, Oo. may pakiusap tayo na sana yung mga grupo na nandyan, wag silang masyadong mainit ang ulo. Minsan kasi wala tayong masasabing tama kapag mainit ang ulo. Ay, di, mapayapang paraan to. Kasi may ng- nag-aaway-aaway na raw doon. Hindi ko alam, baka huwag kang- parking yun. Huwag kang maniwala dyan, di ba, disinformation. Ayun. Sino ba yung site na yan? Ako, duda ako sa mga nagsasabing ganyan Ayun. Naku Walang, naman, oo. walang kaguluhan na Wala. nagaganap. Ayun. Yan. Ayon dun sa mga informante natin. Puro disinformation na yan. May nagpapadalang Kaya nga, Yan. expect mo na lahat ng kasinungalingan ay ipapalaganap ng mga gustong manatili ang katiwalian.